Hari-hari. Welcome back, kaibigan. Well, may notice na naman kami ng heat wave dito. Over 30 degrees Celsius. Highs of 30s. Ibig kong sabihin. Kaya, mo like notice yun sa mga taong may hina yung resistensya at kailangan nasa labas. Maybe traveling. Sa matatanda. Well, siguro kahit anong edad, di ba? Mahirap pag hindi makahinga yung balat nyo eh. Pero dapat simula nung last week pa, Sunday or Monday, beginning ng week, may heat warning na rito. At sinabi nung una ko narinig yon almost a week ago ay hanggang Huwebes. Huwebes na ngayon. Kaya hopefully ito yung huli. Pero alam ko masusundan pa yun uli. A little break is okay. We could use a little break, di ba? Pero kung talagang ganun, kailangang tanggapin natin, di ba? Magawa ng paraan. Kahapon nag-video kami ni Punsoni. Tinulungan niya ako mag-video tungkol sa bisikleta. Nilagyan ko ng malaking basket, that big ass basket. Alam ko na hindi magandang idea yon, pero gusto ko pa rin makita. Alam nyo, may mga pagkakataon na alam nyo hindi ko nakikita, pero may nag-uudyok sa inyo na, pero kailangan kong hindi ko pakiramdam, hindi ko nakikitang maganda, pero may nag-uudyok sa inyo na kailangan kong mahawakan o makita mismo ng mata ko na hindi lang basta imahinasyon, naka-install siya, nakalagay siya, di ba? Nahawakan nyo, na yung actual. At nung nagbisikleta ako papuntang Timis, may kabigat na siya. Mabigat na yung bisikleta eh. Uso kasi ngayon dito ang bisikleta, kaibigan, ay I'm sure sa Pilipinas din, mas magaan, mas mabuti, di ba? Not always the case, ang sabi ng iba. Dahan-dahan akong nanonood ng mga siklista sa online. Ito na yung madalas kong panoorin dahil interesado ako. At hindi ako nasorpresa. Nalaman ko, pero hindi ako nasorpresa. Katulad din ng mga kotse. May mga tao na kanya-kanyang prepara. Ang ibig kong sabihin noon ay may iba na at di ko sila masisisi, and I agree, maganda nga siguro yun. They have ang tawag nung panahon ko, noong kabataan ko, noong 80s at noong 90s, ay racer. O naka-racer siya, o naka-racing, racer yata. O naka-racer siya. At I think ang tamang salita nun ngayon ay road bike. I'm sure may iba pang tema, pero naisip ko road bike kasi yun ang gusto ko, road bike. Kaya okay naman itong bisikleta ko. Sa totoo lang, gusto ko yung ganyan luma style, yung classic cruiser bike. Hindi ko nga masabing fully cruiser kasi nga ang cruiser ay merong single gear
So it's meant, lalo na yung beach cruiser, it's meant for, anong tawag dito? Parang, hindi parang, o parang din, di ba? Yung flat ang lugar. Wala masyadong, hindi hilly. Hindi siya hill. Mahili. Hilly. Hindi paakyat. Kung meron man, konti lang. Dahil kapag yung incline, single gear ka, mahirapan ka. Diba? Parang mga bata kami noon, or siguro mga kasingdad ko nanonood ngayon, ng 80s tayo, ng kabataan natin. Generation X. Shout out sa mga Generation X yan. Alam nila sinasabi ko. BMX bike. Diba? At hindi maganda yan kung single gear ka, katulad ng BMX bike, katulad ng itong beach cruiser bike. Itong sa akin ay beach cruiser. It's a cruiser bike, classic cruiser ang tawag nila doon, ang kanilang market name. Pero nilagyan nila ng 6 gear. 6 gear is not really, okay lang 6 gear, pero kapag medyo may kataasan na din, hindi nakakatulong yon. Sa lugar namin kung saan maraming bulubundukin, nakakaagapay naman ako. Pero may times na nakakapagod din. Kaya lalo pat nag-umpisa muli ako magbisikleta. Iba-iba tayo ng aktibidades. Iba-iba ang resistensya ng kung ano yung muscle na wino-work mo, di ba? I mean, I can yung bend, lift, even run a bit now because I don't run anymore. Pero bisikleta, that's another thing kapag hill, more like yung lower part ng katawan ninyo ay talagang kapag steep ay really punishing sa buong katawan mo. You'll feel it. Pero ramdam ko bumabalik uli yung katawan ko sa pagbibisikleta. Pero still long ways to go. Again, another impromptu. Naisip ko lang, hey, how about mag-cut ako maybe 20 seconds na nagbobota ako and then I cut it. It's Thursday ngayon. Hopefully ito na yung last na kulimlim ang panahon, mukhang ulan, nagdiligaw kahapon. No need to water the plants, the garden. We'll see kung matindi ang init uli ngayon at natuyo, which is I doubt matutuyo agad yung aking hardin dahil meron akong leaf mold dyan na nag-hold ng moisture saka compost, especially leaf mold na nag-hold ng moisture, kaya kahit tingin yung dry yung ibabaw, yung ilalim nun, maraming water content. It's just matagal ako magdilig dahil malakas yung absorption ng mga dahon yung mga yung leaf mold at marami silang mag-absorb ng tubig, kaya kailangan maraming tubig ka nang ilagay. Sa tabi kong ito ay itong container na ilang taon namin ginawa, 4 ito. 4. May dalawa doon, meron 2 sa shed. Dito nakalagay yung mga Christmas stuff namin. Ilang Christmas stuff. Halloween costume. Excuse me. Hello? Penny? Yes, sir. Andito ako sa... Aha. Titingin ako ng kontay lang. Yung Halaman. halaman. Aha. Meron akong nakitang star, diba? Yung matibay. Aha. Nagigit. At saka kwan, yung blanket flower, sabi. Aha. Maraming variety kung anong magandang. Merong red, meron yung combination ng red and yellow. I like yung yellow kasi nakikita nyo sa malayo. Yung red naman, more like kapag sinaluan nyo ng red, di madilim-dilim yung red. Maganda rin ho yun kasi lalong tumitingkad yung pagkadilaw ng bulaklak.
It's a mixture, hindi yung all red. So, mix it up ho. Yung yellow is nice, maganda yung sa distant, sa malayo. At bala ko hong magbisikleta at magpumunta sa mga nursery at maghanap doon kasi tinatanong ko nga kung kailan yung kung anong bulaklak. Pumili na lang ho kayo at we'll plant it. Anong kulay ho is okay basta merong dilaw para sa akin. Okay? At plain na dilaw. kung plain na dilaw, I think magandang lagyan nyo ng konting kulay din ho. Hindi yung all dilaw. Kasi pag all dilaw, ayoko na. Baka mamaya may Pilipinong kapitbahay sabihin nila makidilaw tayo. Ano ba yung dilaw sa atin sa Pilipinas? Si Cory, di ba? And I don't like that. Ayoko ng kulay na yon. Sasabihin pa ng mga Ilocano to, ba't ito mga nakadilaw? Ibibidyo ko sana, hindi pwede. Ayahan nyo na po, sa dilaw, it is fine. I'm sure maganda ho yan kung ano man napili nyo. Marunong naman kayo tumingin eh. Okay po ma. Thank you. Okay, bye. Joke yun ha. All joke na may halong totoo. Si Mother Leon tumawag sa akin, nasa Home Depot daw siya at tumitingin ng halaman para kay inang namin. Si inang namin ay meron, sa punto niya ay allow kaming gumawa ng maliit na garden bed. Maliit na pwede mong taniman. May rules lang sila katulad ng buhay natin dito sa mundo. Karamihan, may rules. Hindi kailangan perennial ang itatanim at hindi kailangan sobrang laki. Kailangan mga annuals. Kaibigan sa Pilipinas, maybe hindi kayo familiar sa salitang annuals at perennials. Perennials, ang mga halaman dito ay dalawang uri ang halaman dito, or yung mga native ditong halaman kung saan dito talaga sa Canada o sa Amerika kung saan may totoong winter, ay sa paglamig sa tuwing fall kung saan nalalagis lahat at nagbabago ang kulay at nalalagis nga lahat, nawawala mga dahon para makasurvive ang mga perennial plants, ay even puno, nagsha-shed sila ng natatanggal ang kanilang mga dahon at sabihin natin nag-hibernate o natutulog ng matagal for 6 months or so. At tuwing spring bumabalik sila. Kaya nila yung lamig, kahit yellow yan, kahit anong tindi ng lamig, bumabalik sila. Nasa DNA nila yung bumalik. Ngayon mayroon namang mga halaman na dahil makabago na tayong panahon, inaangkat, dinadala sa pamamagitan ng mga big box stores at nursery gardens at kung ano pang mga lugar kung saan kayo nakakabili ng mga halaman. Yung mga tropical plants, yung ating galing sa atin, hindi makakasurvive dito. Dahil once na makakasurvive sila sa perhaps kapag uminit dito, summer, late spring, summer, early fall. Pero once na dumaan ng talagang winter, matabunan ng snow, malagyan ng yelo, mag-freeze up yung buong paligid. Kasi nag-yelo talaga ang lupa dito. Hindi na sila babalik yung ating mga halamang tulad ng halaman natin. Yung malunggay, hindi babalik. Iba yung mga kamatis. Kaya bibili na naman kayo sa next spring, which is available sa mga big box stores at nurse garden center. Okay? Mga nurseries. At yun ang tinawag ni mother-in-law. Bumibili kami ng mga halaman na mga mabubulaklak, yung mga kulay mga galing sa ating bulaklak, diba? Sa South America, Africa, Asia. Yun ang makukulay.
At perfecto yun dito sa summer dahil mainit dito at yun ang kailangan ng halaman. Yung kulay, anything na makiting ka ng kulay, can almost guarantee na kailangan nila ng full sun or at least 6 hours of sun. At marami tayo nun. Bougainvillea, tawag ko nun, ngayon ko lang na-correct yung sarili ko sa nung dumating ako dito sa North America, natatawa nga si Miss T. Bongabilia ang tawag ko. Hindi rin makakasurvive yun sa winter kung iiwanan nyo sa labas. Kaya ang ginagawa ng lahat, yung iba na mahilig mag-garden, tulad ng malunggay, pinapasok nyo yun sa loob ng bahay tuwing winter para hindi sila manigas. At kapag uminit na muli, tapos na yung winter, spring, lalo na sa late spring at summer, nilalabas na nila yung halaman. At doon ka nakakakuha ng doon ka naiiba ang garden mo kasi kung mahilig ka sa tropical plants tulad ng mga lilies at yung mga house plants natin, di ba? Well, house plants sa atin hindi house plants yun talaga nasa labas. House plants dito yon tulad ng pothos ba ang tawag doon, yung mga lilies nga. At may isa pa yung popular ngayon, malaking dahon, di ba? Kalimutan ko yung pangalan. Yun na ilalabas na yun. Babalik nyo nga lang pag lumamig na muli ng todo, lalo na pag dumating ng winter. Even yung late fall, ibalik nyo na kasi malalanta na yun. Kaya, yun ang mga nakakainganyo sa mga hardinero minsan. Lalo na yung mga tao talaga mahilig mag-hardin. At maganda. Depende sa yung kung gaano yung kahilig yon, kung gaano ka aktibo, kung gaano pwede kang mag-hardin dito $0. Pwede ka rin mag-hardin dito ng napakalaking halaga, gumastos ka sa summer. Ang pamilya namin nag-average ng $2,000 every gardening season. Pagpalo ng spring hanggang summer, just last year alone nasa give or take $2,000 yung ginastos namin. Hindi lang halaman yon, although may sarili akong compost, mga pataba din, dahil may mga pataba tulad ng blood meal at bone meal na gamit. Not necessarily kailangan namin, pero bumibili ang pamilya. Halaman pa, marami rin. It can get expensive talaga kapag halaman, lalo na yung mga kakaiba. Nakita niyo naman yung raised beds na galing Costco. Yung isa na lang nun ay $200. Even yung mga steaks na 6 foot tall steaks, they can get really expensive. Mga hanging basket na $25. Kung bibili ka ng 4, ilan na yun, di ba? Kano na yun? At hindi nyo kailangan super mahal o gumastos ng malaki. Again, sinabi ko, pwedeng libre nga. At kung may kakilala kayo, pamilya, kaibigan, even kapitbahay, namimigay sila ng mga bulaklak. Kung nandito kayo, I'll give you some plants. Anong kailangan nyo? Gulay, bulaklak. Kapitbahay namin na binigyan ko ng ampalaya. This year, umorder ako ng dahlias. Ilang piraso yon, maybe siguro 10 tubers yon ng dahlias. Dito tawag ay dahlias, yung iba. That's over $100 na already. Kaya ampalaya, ilan ang binili ng pamilya. Bumili si mother-in-law, bumili si Mrs. T. Hindi na sila nagko-communicate. I ended up, na-vlog ko yun. Is that vlog talaga? Tawag doon? Na-content ko yun. At 40, umabot ng almost 60. 56 yata o 52 na ampalaya na tanim. Yung isang 40 na isang rows, I think, it's a lot. Make it $50, $40, $50 ang inabot lahat. At pero ito ngayon, nagkalat kami, puro ampalaya kami.
Kaya ilan to? 1, 2, 3, 4, maybe 4, 5 na spot dito sa maliit naming bakuran ay puro ampalaya. Kaya madadalas kami sa munggo at tinola. Well, kaibigan, may mga pupuntahan ako. Kaya kailangan ko na ito tapusin. Pero we'll see kung makapag-video pa ako ng isa. Ayokong i-flood o bahain kayo ng mga videos. Mukhang na nadadalas ng video ko. Salamat kay Mrs. T na meron siyang binigyan niya ako ng nung Father's Day. Na-cover ko na rin yun. You can check that. Just type it sa aking search main page. Lalabas yun. Yung external memory card or external drive SSD galing Costco. That's a 2 terabyte. And I'm very grateful. Kaya nilalagay ko doon yung mga recorded ko. And nakikita ko sa hinaharap. Eventually, I'll just not care saving all these videos na mga ni-film ko. Hinahanap na ako ng mga tao. At I'll just upload. And I'm considering also doing a live ba yun? Mabagal lang talaga ako makakip up ng teknolohiya. Pero yun naman inisip ko, even a little podcast, di ba? Kasi I have so much to share and maybe so many to anong tinatawag doon? Yung rant and rave. No, I'm just kidding. Or maybe that's totoo yun. At we'll see kung saan. Basta kumbaga sa boxing, just dire-diretso lang, di ba? Hanggang hindi mo naririnig yung bell. At pagkatapos ng bell, it's another round, di ba? Umpisa muli. Hindi ko alam kung hanggang saan ito gagawin ko, pero I'm enjoying it. I don't know, I just wanna post. And I know na may nanonood. And I know may nag-share na mga ginagawa ko na videos, informations. And that alone is I'm happy. Alright, kaibigan, don't forget, this coming week, Saturday, si Manny Pacquiao may laban. At ipadalangin natin na manalo siya at makamit muli ang isang record na makukuha niya. Dahil kababayan natin at nung sumisikat siya ay talagang tinaguyod niya ang pangalan. Itinas niya ang ating pangalan bilang isang mga Pilipino nung kasagsagan niya nung early 2000. At dahil doon, isa ako sa mga tagahanga niya. Nung nalaman ko pumasok siya sa politika, and that time I was ready, I've always been active pagdating sa politics dito sa North America. Umiling na lang ako, and kung ano man ang headlines o ano man ang balita tungkol sa kanya, tungkol sa kanya at politics, hindi ko pinanood, hindi ko binasa, dahil hindi ako interesado. At may opinion ako tungkol doon. Kaya, pero pagdating sa boxing, 100%, papanoorin ko siya. I'll study him. Dahil noon pa yun ang ginagawa ko. Nga pala, bago pa ang lahat, mahilig na ako sa boxing. I remember yung aking, madali lang to, ang aking papa nagturo sa akin noon, and even si inay. Kung bakit si inay ko ay nagturo. Hindi siya boxingera, at but she said something na nag-umpisa ng lahat. At si papa ko naman ay tinuruan niya ako ng isang bagay. Tinuruan niya ako ng sabihin natin na self-defense, or kung paano ka lumaban
at ipagtanggol ang sarili. At kaibigan, ito yung isa sa mga gusto kong ikwento sa inyo dahil nakatulong ng malaki to nung tumuntong ako dito sa North America. Hindi ko alam kung paano ko umpisahan yun. Kaibigan, hanggang sa muli. Padayon.